Ayan, my question is for Kuya Dick muna po. Kuya Dick, kasi kanina dun sa kinukwento ni Sir Tonton na yung kissing scene nyo sa MMK, parang hindi mo alam. So si Direk Wen lang ang, the late Direk Wen Daramas lang ang nagsabi sa kanya without telling you. Kung sakali ba na nalaman mo, Kuya Dick, papayag ka? Janice, isistorya ko sa iyo yung totoong nangyari. Taga, mukhang doon kami kinabahan eh. Sumalangit tawa kasi gusto ko totoo ang sasabihin ko. Kaya niya binulungan si Tonton. Dahil lagi ko sinasabi sa mga pelikula ko noon, no kissing scene. Ayoko. Kasi nga, gusto ko, fun lang. Ang theory ko sa sarili ko noon, papatawa, masaya lang, pang family. Gusto ko ang mga bata manonood. So, kahit kay mother, sinabi ko, mother, kahit anong mangyari, gusto ko manonood mga bata. Kasi yun ang market ko, yun ang gusto kong kunin na market ko. Kaya wala talaga. Pero doon, hindi, sasabihin ko sana, nagustuhan ko naman eh. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin, nagustuhan ko yung eksena. Kasi nung pinapakita na ni, tina-justify ni Wen, tama eh. Tama yung pain eh. Tama yung, akala ko hindi na kita makikita. Yung emotions na hindi, akala ko hindi mo siya makikita. Mahal mo siya. Kita mo, puro yan yung mga binigay sa akin ni Wen nun eh. Kaya dapat hindi mo na nga napansin yung halik eh. Yung hagulgul sa dibdib ni Tonton. Kailangan masikip na masikip. Sige. Kaya yun ang totoo, kaya binigla. Pero sino, paano ka naman magagalit o maiinis nun? Tonton Gutierrez yun, no? Hinalik ka na ko. Kaya okay lang sa akin. Ton, kung gusto mong ulitin ko sa pelikula yon, hindi ako sasama. Sana pala. Ay, correct naman. Joke lang yun din. So until now, Kuya Dick, hindi ka pa rin ready sa mga ganong kissing scene sa movie? Ang feeling ko kasi, pag may kissing scene, talagang seryosong pelikula na. Parang ganun. So, kasi nagko-comedy pa ako, may comedy, may ganun. Parang gusto ko pa rin, mag-stick sa comedy at the same time. Serious yung, let's say, yung tema. Pero gusto ko pa rin maraming makapanood. Parang, ewan ko lang pero sa napag-uusapan namin, pwede naman ganun lang naman to, di ba? Parang na-express naman yung gusto. Kinilig din naman, ando doon pa. Pero talaga mararamdaman nyo dito yung pagmamahal ko at namin dalawa sa isa't isa. I think sapat na yung mararamdaman ng tao. Kasi kahapon, kami, ramdam nila na yung, hindi naman nila hinanap na yung parang, yung yakap nga lang daw, sabi ng girl from the SM group, sila na yung nagsabi na, ang sakit. Yun ang comment. Sakit, no? Diba? Kahit ano man yun, sapat na. Sakit. Hindi mo na kailangan sabihin. Sapat na. And Kuya Dick, syempre maraming, nung panahon mo, pag sinabing gay role, talagang sa'yo nakatatak yun at ikaw lang stand out sa ganong role. Ngayon marami nang gumagawa ng mga gay roles. Sa present generation po ng mga comedy, actors, sino po yung napanood mo na bumilib ka at sabi mong pwedeng sumunod sa yapak mo? Wala. Chinese, kasi napag-usapan na namin yan lagi. Tsaka kahit ni Vilma, puro si Vilma, naalala ko nga pala. Siya yung kausap ko tungkol dyan. Siya mismo kasi parang, ano ba sa tingin mo? Parang hindi ko kasi masabi, kasi iba-iba yung mga tinahak namin eh. Kumbaga, katulad na sinagot ko kanina sa vlogger na kung lahat naman kayo nakasama ko ng 80s, hindi ba? So nakita niyo naman na ang pelikula ng Regal noon, every 3 months nagpapalabas ako ng pelikula after 4, di ba? Tapos ganda, di ba? Box office naman siya. Diba? Ngayon parang nangyayari, di ba, yearly na ang pagpapalabas o paggawa ng pelikula. So, hindi ko masabi kung sino talaga yung tumatahak ng gano'n dahil iba-iba ang style, iba-iba ang brand, iba-iba ang brand of comedy. So, nahihirapan ako. Kaya lagi ko sinasagot, hindi naman sa pagiging safe. Sabi ko, maraming magagaling na comedy actors o maraming gustong maging komedyante. Pero nahihirapan ako, to be honest, nahihirapan ako isipin na sino ba talaga yung susunod na pareho kami ng steps o yung journey na tinahak sa show business. Parang iba eh. Oo, lahat kami nagpapatawa, pero iba-iba yung mga pinagdaanan namin. Katulad ni Vice, di ba, magaling siya. It's his time. Talagang siya naman yung sa comedy ngayon. Pero iba yung journey na dinaanan niya.
nag-start siya sa stand-up comedy. Tutuwa nga ako kasi naging ang tawag doon sa MTV, nakasama ko na rin siya. Naging, yung nagpapatawa sa audience pag break time. Doon ko siya nakilala. Kasama na kami sa concert. Nag-front act siya kay Juday, kasama ko sa concert. Iba yung tinahak niya eh. So iba rin ako. Kaya hindi ko masabi kung ano talaga yung susunod. Maraming pwedeng sumunod sa akin o maraming mas magaling pa sa akin. Hindi naman pwedeng ako lang ang magaling dito. Pwedeng ano pa. Kaya lang, hindi ko alam kung sino pa. Kasi marami namang mga potensyal na aktor na maaaring sabihin natin hindi lang nabibigyan ng oportunidad na maging komedyante. Marami magagaling, nakikita ko. Pero hindi sila nagagamit hindi pa sila nadi-discover. So right now, kung sabihin natin, kilala natin kung sino talaga yung rumarampa talaga sa comedy. Diba? Nandiyan dyan si Vice, na nasa comedy na. Sino ba ibang comedy? Quick Pables? Christian, Hindi ko Valdez. alam yun, marami naman nagtatry sa comedy. And magagaling sila lahat eh. Kasi alam mo na, ayun pala Janice, mga kaibigan ko naman kayo. Sa tingin ko, hindi lang talaga, ewan ko hindi lang basta galing dito sa showbiz eh. Hindi lang, I think maraming magagaling pero hindi lang talaga nabibigyan ng break. Kaya ayokong sabihin na, ikaw ang the best. Ikaw ang the best. Pwede kong sabihin na, ikaw ang the best, pero ikaw ang nabigyan ng chance. Pwede kong sabihin na, ikaw ang pinakamagaling, pero ikaw ang ginusto ng tao. So, mahirap talagang sabihin. So, I would like to think, na may kanya-kanya kaming journey at merong kanya-kanya kaming style kung paano umabot sa dapat nilang kalagyan. Eh, sino na lang po yung gusto mong maka-showdown sa comedy? Ayun, maka-collab. Makakulab. Collab. Okay, collab. Kasi showdown parang, gusto ko ba makapag-showdown? Kailangan ko ba bang gawin yun? Diba? Parang hindi naman showdown. Kakulab kahit sino. Kung ano yung maganda. Ako lagi ko sinasabi na masyado akong conscious sa script. Masyado akong conscious sa istorya. Ayoko yung gagawin lang ni Direk Julius na basta lang patawanin niya lang yung tao, okay na. Hindi ako pwede sa ganun. Bigyan mo ng, lagi ko sinasabi, gawa mo na kayo ng magandang storya. Kahit sa TV, kahit sa mga alaala, maski kung nandiyan pa yung mga tao dating nandiyan pa sila, yung mga grupo nila, lagi ko sinasabi, gawa mo na kayo ng storyang maganda. Saka natin lagyan ng katatawanan sa loob. Mas mahirap kasi yung iniisip nyo na lahat yung nakakatawan tapos walang laman yung storya. So gawa mo na kayo. Pag nakita ko nagustuhan ko yung storya na ibibigay niyo sa akin, doon na natin gawa ng bawat segment na nakakatawa. Para at least, ano man ang mangyari, uuwi ang tao na hindi naiinis sa atin na, natawa kami, pero ano bang ginawa nila sa pelikula? Ano bang ibig sabihin, no? Ano nangyari? Pero natawa ako, pero ano ba nangyari? Parang ganun. Ayoko nun. Kaya kung sino man ang makakakulab ko o makakasama ko, of course, I have so much respect for other actors. Basta makasundo sa script. Maganda. Ang Saka plan. baka hindi naman showdown, collaboration siguro. Yes, Kasi collaboration. kung showdown, ano yun, pabonggaan, paistaran, parang we're done with that na siguro sa industry, hindi na natin kailangan ng ganun. Siguro more on collaboration creatively. Diba? Kung magkaiba man ang branding ng comedy na pinagsama, na because of a good script, it will work. Yes. Pero kung ang nasa isip natin, pabonggaan, kung sino mas nakakatawa, sino mas popular, sino kakagatin ng masa, I think we're done with that. The collaboration is the real deal. Collaboration na walang apakan, walang pabonggaan, Actually, walang paistaran. Walang komperan. Oo. Kasi may kanya-kanyang talent. Kasi May kung kanya-kanyang galing. Kung may magandang material, why not? Di ba? Parang ako, nakikita ko parang ito, sample ko lang din bigyan mo ko ng comedy na acting, itong ginagawa ko ngayon. Kaya ko yun. Diba? Kasi drama, pwede, comedy, drama, magagawa ko yun. Meron akong alam na hindi alam ng iba. Diba? Pero may alam din ng iba na hindi ko kaya. Yun eh. Parang halimbawa, ito na lang, si Carmen, kabisado niya ako. Pag sinabi niya, halika, concert tayo. Ano sagot kay Carmen? Ayaw ko, tatakot akong kumanta. Pero kumakanta ako.
Pero takot akong kumanta. Carmi, wag na lang ako. Kakuha ka na lang ng iba. O sino na lang. Yun ang ibig ko sabihin, hindi kami pare-pareho. Meron akong alam na galing ko na hindi nila alam. At meron din silang alam na hindi ko rin alam. So ibig sabihin, may kanya-kanya kaming paglaban. Alam ni Carmi yan ang mga Teka nervous muna. kong kumanta, nervous ako sa... Alam naman nilang lahat marunong kang kumanta. Ang hindi nila alam, parati kang takot. Exactly. Oo. Pero pag nandyan na yung, katulad noon, meron kaming contest na sayaw. Nasabi niya, masakit ang ulo ko and everything. Baka hindi ako maka-follow dun sa steps. Awa na Diyos, siya nag-win ng 1 million. Parati siya may excuse na, ako, hindi ko kaya yan. Ako, ganito, masakit ang ngipin ko, ang ulo ko and everything. But of course, alam nating lahat na ang galing niyang kumanta at kaya niyang mag-concert. Kaya lang, ang hindi niyo alam, parati siyang may excuse sa akin. Nervyoso. Hirap ng mga Ito lang yun, introvert. parang he's a very humble person. Hindi na. Thank you. Sobra. In real life. Very humble. Very loving. Well, just very listening to caring. him now, ang dami kong natututunan kung paano niya pinapadaan muna yung script. Kaya pala, ang hirap tawagan ito. Pag sinabi mo, uy, Dick, may kumukuha sa atin, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Mga 1 year bago sumagot. Kasi talaga palang Pinoproseso. pinoproseso niya muna Mahabang proseso sa oo, kanya. kung maibibigay niya yung best niya. Yun pala yun. Now I understand. Inukonsulta mo na kami. Kung anong Okay ba ito? gagawin. Okay ba ito? Ayan, last question na lang po. Ayan, Kuya Dick, upon playing the role of Mudrasta in the movie, ano po yung lesson na na-impart sa'yo nitong pelikula? And na-influence ka ba na parang in real life, magkaroon ka rin ng sariling family mo na aalagaan mo, na gusto mong makasama for the rest of your life? Honestly, Janice, noon, nasagot ko yan, noon gusto ko, kumbaga nangarap, parang siguro naman lahat naman siguro nangarap na yung iba makapag-asawa, yung iba may makasama, yung iba may maging partner. Pero sa ngayon kasi parang pwede pa ba? Parang ayoko nang isipin. Although aaminin ko sa inyo, parang kanta yung sasabihin ko, there are nights. Anong kanta? Anong kanta? There are nights and I can help but cry. Meron ako, di ba? Halloween, meron akong ganun. Yung tao lang, no? Minsan tutulog ka, nag-iisa ka. Buti na lang yung mga apo ko ngayon, katabi ko. Ibig sabihin, dapat ba nag-asawa ka? Dapat ba, parang may man lang katabi ko. Wala man lang nakakaalam na may migraine ako ngayon. Wala man lang nakakaalam na may ganito ako. Buti pa si Carmi, inaalam. Pag magkasama yung sa shooting, may migraine ka, namumula mata mo. Kumbaga, pero pag uwi mo, wala na, mag-isa ka. Oo, totoo yun. Naisip ko yun, Janice. Parang nahirapan ako, Janice, sa tanong mo. Pero, ikaw talaga. Ngayon, parang hindi na. Parang, in-embrace ko na yung buhay na pwede ako mag-isa, pwede hindi. Sana, kung may ibibigay, oo, mas masarap talaga may kasama. Kasi lalo minsan may lagnat ka, di ba? Tapos, tatawag ka pa din ng tagal-tagal umakyat, di nila alam, tinalagnat na ako. Ang hirap, pagkatapos tapos may isip mo yung nanay mo na kung dito nanay ko, hindi ako magiging ganito. Sa edad kong ito, meron pa rin yan. Pero kailangan kasi tanggapin at embrace mo yung thought at yung reality na pwedeng wala. Di ba? Ang importante doon, gawin mo masaya ang buhay mo. Di ba? Tapos yung pananampalataya mo, kailangan meron kang source. Kaya maski doon sa interview, nakalimutan ko saan ako in-interview. Sinagot, okay, isang vlog na na-interview ko. Ang sinagot ko, mahirap talagang taong walang Diyos. Kailangan talaga may Diyos. Merong nag-guide, meron kang minamahal, meron kang kinakatakutan, yung nag-guide sa'yo. Kasi kung wala ka nun, parang ang hirap lalong mag-isa. So, ang sagot ko dyan, ngayon okay ako. Pag nalulungkot ako, tawag lang ako, dasal lang ako. Pag yung may sitwasyon na may nangyayari, tawag lang ako. Kasi let's face it, wala naman ako ibang tatatakbuhan eh. Wala naman ako ibang makakapitan, kundi yung Panginoon, di ba? Lalo na, coming from my heart, alam niyo naman nag-iisa lang ako sa buhay. Salamat, may apo akong dinadala sa akin, pero naiinis ako pag aalis na ng Sunday. Parang gano'n. So, sana may partner, kaya lang kung hindi, kailangan embrace ko yung reality na wala. So, saan ako, nabubuhay ako araw-araw na kasama ko
Panginoon. Siya na lang yung bahala sa akin kung anong gusto niya sa akin. I have no choice. I have to entrust my life to Him. Okay, thank you. Thank you, Janice. Janice, naman yung puso ko eh. Ikaw na, paiyak na ako. Sige ka. Okay, we have Hello. time for one last question po. Yes? Okay, hello Mr. Roderick.